Lalo lumakas itong Typhoon Nika. Taglay ang lakas ng hangin 130 kilometers per hour. Malapit sa gitna at pabugso na abot ng 180 kph. Lord. Kaya number 4, signal number 4 ngayon. Ilayo nyo po sa panganib lugar. yung mga Grabe ito. dinadaanan ni Bagyong Nika ho ngayon, Lord. Ayan. Mamaya ho, ihingi tayo ng update mula sa Pag-asa. Ay, ito na. So, Raymond. Ay, nasa linya na po ng aming telepono si Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario. Sir Raymond, si Erwin Tulfo ito at Aljo Bindio. Live po tayo Morning. sa PTV at Radyo Pilipinas. Good morning po. Yes po, good morning po, Sir Erwin at Sir Aljo at sa ating mga taga-subaybay. At ito pong update natin dito kay Bagyong Nika na naglandfall na nga po kaninang 8 ng umaga dyan po sa area ng Dilasag, Aurora. Nagtataglay pa rin po ito ng hanging aabot ang 130 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ang 180 km per hour. Ito po'y kumikilos pa rin ng west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Ito po, Sir Erwin, ay babaybayin na nito ang northern at central Luzon ngayong araw. Kaya po nakataas pa rin na mabala ng bagyo bilang 4 dyan po sa northernmost portion ng Aurora, central and southern portion ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, the northern portion of Ifugao, central and southern portion ng Abra, and the northern and southern portion ng Ilocos Sur. Signal number 3 naman dyan sa southern portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Isabela, the southern portion of Cagayan, rest of Ifugao, the northern portion of Benguet, the southern portion of Ilocos Norte, at nalalabing bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman nakataas ngayon sa northwestern at eastern portion ng Cagayan, rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, rest of Benguet, rest of Ilocos Norte, buong La Union, northeastern portion ng Pangasinan at ang northern at southern portion ng Aurora at dyan po sa northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 1 naman na nakataas ngayon dyan sa Babuyan Island, rest of Mainland Cagayan, rest of Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, buong Bulacan, Pampanga, Tarlac, the northern and southern portion ng Zambales, dito po sa Metro Manila, buong Rizal, eastern portion ng Laguna, the northern and eastern portion ng Quezon, kasama ng Polillo Island at ang northwestern portion ng Camarines Norte. Dahil nga po sa pagbaybay nitong bagyong Sinika dito sa Hilaga at gitnang Luzon, inaasahan po natin buong araw po ang malakas na pag-ulan dyan po sa probinsya ng Aurora, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Nueva Ecija, Tarlac at Pangasinan. Kapatuloy po ang ating paalaala at payo sa ating mga kababayan na paghandaan po ang dalang ulan at hangin malapit sa gitna nitong bagyong Sinika at lagi pong sumunod sa mga abiso ng ating mga local government units para po sa tamang paghahanda sa buong araw na pagbaybay nitong bagyong Nika dito sa northern at central Luzon. Sir, ano hong dala ni Nika? Mas maraming ulan, malalakas na hangin? Ano hong taglay nito? Sa ngayon po, Sir Erwin, nakikita natin, mas malakas po yung hangin malapit sa gitna ng bagyong Nika. Pero nga po may kalawakan yung ating pag-ulan mula po yan sa buong northern at central Luzon. Kaya nga po, pinag-iingat natin ating mga kababayan, especially dyan sa northern Luzon na nakaranas nga po ng mga pag-ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil pa rin nga doon sa mga sunod-sunod na bagyo na dumaan dyan sa northern Luzon. Kaya po pinag-iingat at pinapayuhan na po na sumunod sa mga abiso at mga activities po ng ating mga local government units. At saka, kadadaan lang po ng dalawang bagyo, di ba? Christine, Leon, Marce. So, medyo halos pareho lang yung tinutumbok nila. So, basa pa yung mga lupa. Ang nakakatakot ho dito, Sir Raymond, ay landslide. Yun ho, nakakatakot dyan. Kaya yung mga nakatira sa tabing sa mga paanan ng bundok, siguro kailangan mo na mag-backwit muna. Ano, Sir Raymond? Anong advice mo? Yes po, tama po yan, Sir Erwin. Especially po dito sa mga bulubundukin po natin na madalas sa mga landslide, lalo mga rain-induced landslide po, ay pinapayuhan natin na maging alerto kung kailangan po lumikas na dahil nga po buong araw uulanin at kapag na-reach na ng lupa yung kanyang saturation, ito po ay possible ng landslide. So, kailangan na po natin ng maagang aksyon
para po maiwasan natin yung magiging impact pa ng mga pagguho ng lupa dahil nga po sa medyo may karamihang ulan pa rin po ang dala ng bagyong si Nika. Alright. Bakit pare-pareho lang ang track nitong mga bagyo na ito? Papunta talaga ng Central at Northern Luzon na Raymond? Sir Erwin, ganito po kasi during this time of the year, usually po dapat dito yan sa Central and Southern Luzon dumaan dahil hindi pa nga po umiihip yung ating amihan. Okay. So kaya po paakyat yung mga direction ng bagyo natin na tinutumbok nga po ay Northern at Central Luzon. Okay. Ayun. Alright. Sir Raymond Ordinario, weather specialist ng Pag-asa. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa update na yan. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Nasa linya si Lieutenant Michael John Encina ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, Lieutenant Michael Encina. Si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Nationwide at Radyo Pilipinas. Good morning po. Sir Erwin, Sir Alvin, good morning po. Aljo po, Aljo. Aljo po, good morning po. Good morning. Go ahead, sir. Ay, kumusta ho? Pwede ba ba lumayag yung mga uuwi na probinsya? May pinapayagan pa rin ba ng Coast Guard na umuwi, na lumayag yung mga galing sa Metro Manila, pauwi ng mga Visayas, Mindanao, Lieutenant Encina? Yes, sir. Sir, dito po sa mga areas na papunta po ng Visayas at Mindanao, wala po tayong restrictions or po tinatawag natin na sea travel advisories. Ngunit dito po sa areas na tatahakin ng bagyo natin, no? Kahit like po, for example, dito po sa may area po ng Bataan na wala pa naman pong tropical cyclone warning signal, kapag po ang barko ay papunta po dyan sa may mga tatahakin at may nakita po na mataas sa gale warning, sir, hindi na po tayo nagpapabiyahe dyan. Yung mga Matnog, Sorsogon, yung mga galing Sorsogon, papuntang mga Samar, ay pwede pa rin ho ba at this point, yung mga sa Aurora, Sir Encina? Sir, may mga restrictions na po tayo dyan po, sir, sa mga na-mention nyo po na lugar, no? Actually, sir, may natala na po tayo sa may area po ng Bicol region na mga stranded passenger po natin dahil nga po hindi na po tayo nagpabiyahe. Ito po ay nasa 112 passengers at may dalawang ports po tayo dyan na mga areas. Sa Southern Tagalog naman po, Sir Erwin, nasa 84 na stranded passenger po yung ating na-monitor at 6 na ports po yung ating mga sinusubaybayan po sa mga lugar na yan. Alright. So, pero yung mga mangingisda natin, yan dyan ba na sa mga Aurora, mga Northern Luzon, wala na talaga. Bawal na sila mangisda muna, Lieutenant Encina. Yes, sir. Part po yan ng ating campaign, no? May tinatawag po tayo, Sir Erwin, na 3Ps during po this typhoon season. Preventive, proactive, and preemptive actions po ng PCG. Yan pong guidelines na binibigay po natin sa mga mangingisda po natin. Part po ng iCare campaign natin, campaign plan po natin, yung intensified community assistance, awareness, and response and enforcement po natin sa kanila. Binabaybay po ng ating mga Coast Guard personnel, yung pong coastal municipalities, kinakausap po natin yung fisher folks 2 days before pong tumama yung bagyo para po hindi na sila makapamalakaya. At kasabay po niyan ang pakikipag-ugnayan natin, sir, sa mga respective LGUs natin para naman po doon sa posibleng suporta na yung po ating mga mangingisda ay hindi po makakapamalakaya. Alright. Katuwang din po niyan yung ating coordination sa DRRMOs, ano po? At doon po sa mga maritime stakeholders, maaga pa lang po sinasabihan na natin sila. Alright. Yan, thank you. Lieutenant Michael John Encina, Philippine Coast Guard. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. So, Sir Erwin, thank you po. okay. Good morning po, Sir Aljo and Kong Erwin. Good morning po. Kumusta na ho dyan sa inyong lugar, sa inyong nasasakupan? Kasama ho yata kayo sa signal number 3 ho, yung Benguet. Pero yung isang portion ho yata, northern portion, signal number 4 na ho yata. Kayo po ba ay nakapaghanda, Kong Eric, para sa inyong mga constituent? Opo, Kong Erwin, nandito tayo ngayon sa La Trinidad, Benguet. Dito ngayon may pag-ulan pero yung hangin hindi pa ganun kalakas. Sana nga makaalis ang bagyo ng ganito lang. Pero dun sa may aming bandang norte, mas malakas po ang ulan. Nakapaghanda po tayo ng mga relief, mga tubig, kung sakasakali may mga evacuate po sa mga landslide, para madalhan po natin kagad. Kasi ang DSWD minsan pag nasira po ang Cannon Roads, hindi makaakyat yung mga relief goods nila. Kaya
meron po tayo nakaantabay dito sa ating opisina. May mga evacuation center na may mga tao na rin po ba, Kong Eric, sa ayon sa report din sa inyo ng inyong mga mayor dyan na nag-evacuate na yung mga kababayan ninyo dyan sa Benguet? Meron na bang mga tao ang inyong evacuation center? Sa ngayon, Kong Erwin, ang meron lang is yung kahapon ay may nasunog po na bumanggang tanker. Yun lang po ang in-evacuate. Pero tungkol po dito sa bagyo, wala pa naman po, Kong Erwin. Wala bang mga pinangangambahang landslide dyan? Kasi Yan ang medyo nakakatakot dyan, Kong. Yung mga malambot ang- landslide yan sa inyong lugar. Malambot. lambot yung Opo, ang problema po natin dito, yung mga kalsada po natin, yung po ay yung mga prone sa landslide. Kaya nga po pinag-iingat natin yung mga truckers na nagdadala ng gulay upang sa ganon maiwasan po mahulugan ng mga bato yung kanilang mga sasakyan. Panghuli na lamang, sir, paano na lang yung mga tanim dyan, mga strawberry, mga repolyo, sunod-sunod po itong bagyo, ilang bagyo na ho na, madami na naman hong malulugi na mga magsasaka po natin dyan, Kong Eric. Tama po kayo, Kong Erwin, no? Alam nyo kung isa sa dahilan kung bakit mataas ang presyo ngayon ng gulay, kasi po konti po ang supply, marami po ang nasisira. Kaya nga ito'y ginagawa natin ng paraan through our national government para makapagbigay tayo ng tulong sa mga kababayan namin sa Benguet para kahit papano yung may mga nasirang mga pananim, mabigyan ng assistance po ng national government through their programs po. Alright. Well, Kong Eric Yap, ingat po kayo dyan, ano po, at pati ang inyong mga kababayan. Sige po, maraming salamat po sa panahon na ibinigay niyo po sa amin. Good morning po, good morning. Good morning po, Kong Erwin at Kong Aljo. Hingi muna tayo ng update sa Civil Aviation Authority, yung mga nagtatanong kung tuloy ang mga biyahe. Makinig Nasa linya ng aming telepono si Eric Apolonio ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Magandang umaga po, Sir Eric. Si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bindijo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Erwin at Aljo. Good morning. Sir, kumusta po yung mga flight? Yung mga OFW natin, yung mga papunta sa ibayong dagat, tuloy po ba ang flight dito sa atin? Sa mga domestic, tuloy pa rin po ba or kanselado na, Sir Eric? Sa mga commercial airport po, dito sa Lawag, nag-cancel ho ng 2 flights. Total passenger na affected niya is 238. But nasabihan naman po sila in advance, kaya medyo wala namang stranded na pasahero sa Lawag. Ngayon po yung Tugigaraw Airport, cancel po yung mga commercial flights, Kawayan, Palanan, at even yung Birak at saka Bagabag Airport dyan sa Nueva Ecija, wala ho tayong operations ngayon. Although yung Bicol po is operational as of this time, wala pa nakakancel na flight dahil medyo maganda yata ang panahon ngayon doon. Wala mo nang mga, yung mga student pilot, wala mo nang mga training ngayon, sir, mga solo flight, bawal muna yan. Cancel ho. Ito yung mga nabanggit ko kanina, yung mga nasa Northern Luzon. Diyan ho maraming flying school at cancel ho lahat ng flights dyan. Sa Batanes, kumusta? Wala, Batanes, sir. Hello. Sa Batanes po. Batanes po at actually affected ho ng bagyo yan. Although wala pa report pero expected namin na cancel din ang flight dahil wala namang binibigay na updates pa. Wala pang update, Kasi May idea ba kayo, sir? Kasi hindi nasagot itong NAIA ho nitong Manila International Airport. Aywan ko bakit laging busy o nagbibisi-bisihan lang. May idea ba kayo kung tuloy yung mga flight dyan? Kasi marami ng OFW nagtatanong ho sa amin. Mga papuntang Taiwan, dadaan daw dyan sa Northern Luzon yung aeroplano. Yes. Baka maapektuhan. Ano hong balita dyan? Buhay pa ba yung mga tao dyan sa NAIA? At ayaw ho sumagot sa amin, sir. Sir, akong actually kaklaro ko lang yung NAIA kasi airport is run by MIA. It's a separate authority. But pagkakaalam ko naman na operations dyan sa ngayon at operational. Walang mga cancellation ng mga international flight. So far sa ngayon po, yun pagkakaalam. Salamat po, salamat. Di po kasi nasagot. Pag nakita nyo po dyan, sir, pakibatukan. Pakisabihan na sumagot naman ho sa mga tawag ng media kasi kailangan po ng update. Yung mga kababayan nating OFW, gusto po nilang malaman kung para hindi sila magsayang, kung i-rebooking na lang nila yung kanilang biyahe or hindi o tuloy. Hindi ho nasagot Kailangan ho nating sagutin. Pakisabihan ho sila dyan, sir. Alam kong malapit na naman ho kayo dyan. Yes, sir.
Kung yung pong yung mga pasero, advice ko, lalo sa mga international flights, mag-check sila sa respective airlines dahil nagbibigay naman ng information okay. yung mga airlines kung Alright. maka-cancel. Oo. Yung iba kasi sir, nasa sakyan na, nasa bus na, tapos wala namang load. 'Di ba? So nakikinig nila sa mga radyo, sa mga cellphone nila. Tama po. Live ho tayo ngayon sa Facebook. Yun hong binabantayan nila. So Walang siguro email, pakisabihan na rin ho siguro yung MIA na hindi sila Diyos. Pag tinawagan sila ng media, sumagot sila. Kaya sila napupulaan Kaya sila nababanatan. Kaya papalit-palit ang mga tao dyan. Kasi nga, mga walang silbi. Kaya tapos, mga mamaya-maya, magaling lang sila. Maya-maya, malaman mo, may mga daga, walang tubig, kung ano-ano mga lintik na problema. Dapat na sibakin yung mga hinayupak niya. But anyway, Sir Eric Apolonio, maraming salamat po sa oras ninyo. Magandang umaga po. Maraming salamat. Magandang umaga.